sir, thank you. No. Hi guys, Bless Friday. Sobrang mahangin. Itali ko sana kanina yung buhok ko paglabas ko, kaso lalong sirain niya. Tsaka nakatali na nga palagi mula what's that? Thursday ng gabi hanggang next Thursday na naman. Friday lang naman nakalugay kay isang buhok namin na mga nag-work dito. Kasi po tayong mga Pilipina medyo straight ang ating buhok, and sila kasi is kulot-kuti, kaya parang sila siguro. Pero itong ko naman, boss ko ngayon, hindi naman. Kaso ako lang talaga yung nagtatali kasi mahirap ko nag-work nakalugay ang buhok. At saka walang dahilan na maglugay-lugay ako sa loob ng bahay kasi nakakasagabal lang sa liig at sa kwan. Ang sarap lang dito guys, ang sarap, ang fresh kasi, super healthy yung hangin, and then yung paligid mo is sound ng ibon. Ang daming park dito sa Kwan. Alam nyo naman, pag ibang bansa talaga, everywhere, anywhere, park. So ayan, ang ganda dito. Ngayon ko lang mapuntahan to. Sa 9 years ko na dito, ngayon ko lang matapakan talaga guys. Na ganito pala kaganda. Akala ko ang mga kalapati lang is dun sa Wakif Park. Kahit pala dito mayroon din. Akala ng kanina. Kasama pa niya yung asawa niya. Nag-offer pa ng help. Timeless Friday guys. Sana enjoy kayo sa inyong mga day off. Punta kayo sa mga ganito guys. Wala kayong mapapala pag mall lang. Parang pag mall kasi nasa loob lang kayo ng bahay, and then parang nasa loob lang kayo ng bahay, and then kwan pa yung feeling ko parang walang fresh doon kasi winter man or summer, gumagana pa rin yung AC, nakatulad lang sa bahay, and then maraming sale, hindi mo maiwasang bibili, at saka wala naman talagang pambili. Parang nakakaano lang ba, yung parang sakit lang sa damdamin kasi ang gaganda ng sale na mura, kumbaga. So wala ka pang pambili, ay nako. At kung may pambili ka namang wala kang kumbaga wala ka pang hindi mo mapigilang hindi gumasto guys. So sa mga katulad kong nanay, nagpapaaral ganyan, na maraming gastusan sa Pilipinas, sa mga park kayo pupunta kasi ano ba yan? Kasi maligtas na nga kayo sa kwan, sa gasto. Mas maganda na ang paligid, mas maganda talaga, and then healthy pa. Mas magandang ganito kaysa sa mall. Sa bagay, pag baguhan ka pa talaga, gusto mo lang talaga sa mall. Nagsawa na ako sa mall. Parang wala ka namang mapapala. Pero alam nyo guys, pag nakakita ako ng mga yung parang mga ang tawag doon, dumilim. Yung parang itong mga tanim dito ba? Parang mga dahon ng ampalaya, parang mga kangkong. Tapos mamiss mo naman yung mga pagkain sa Pinas ng mga gulay-gulay. Namimiss ko po talaga yung mga gulay-gulay guys, lalo na yung mga dinengdeng. Adobong kangkong, yung pang nilagang dahon ng ampalaya, sisama sa bagoong. Naku, kahit pa siguro pag-stay ako sa abroad hanggang pagtanda, talagang hindi mo hinahanap-hanap pa rin talaga ng tiyan mo
Kinagisnan mo ba guys? Walang kasing sarap ang pagkaing Pinoy. Yan ang totoo. At tingnan nyo, nagpupunta ako sa Sok. Dahil gusto kong malibang sa pagkanta, and then hinahanap-hanap ko talaga yung mga pagkain. Kasi 1 week mo ba naman sa bahay, tapos ikaw na tagaluto, yung timpla pa nila yung masunod. Parang yung niluto mo bang pagkain nila, isayaw mo nang kainin kasi nagsasawa ka na guys, nakakasawa. Lalo na pag nasa Middle East ka po, mga kananay, mga kapwa kananay dyan sa Pilipinas. Pag nasa abroad ka, Middle East, magsawa ka talaga sa manok. Manok, karof, beef sa bahay, palaging beef. Si madam lang ang mahilig sa chicken. Si doon ako nakikikain sa chicken kasi umiiwas ako sa beef. Pero gusto ko karof guys. Kasi siya alam niyo kung bakit? Mataba siya. Ang karne kasi na hindi namin nakakain sa abroad guys is yung mga kambing, okay lang, kambing, kambing. Meron din dito pero mahal, ganyan. Pero ang talagang kahit meron dito at pero nakakatakot na bilhin, baka mahuli ka. Baboy guys. Kaya ang karof naman mataba guys. Kahit medyo mas matapang siya sa kambing, pero masarap din. Mataba siya guys, parang baboy lang. Kaya gusto ko niya. Mas gusto ko pa po yung karof. Sheep in English po yung karof. Mas gusto ko po siya kaysa baka. And then sa bahay, mahilig sila sa isda. Pero yung mga isda na ino-order, ang maraming isda sa bahay is yung salmon. Hindi ko alam, galit si Mita sa sa salitang yan, sa isdang yan. Kaya yung mga inuulang ko guys, yun na isda yun. Yes, pero hindi ko binibigkas kasi baguhan ako dito sa sa page. Sa YouTube okay naman, pero nung baguhan ako sa page, tuwing sinasabi ko at pinapakita ko yung ulam ko at sinasabi ko yung pangalan ng isdang yun, yung orange na S. Tapos and sa huli ganyan. Siya, hindi ko alam. Hindi siya copyright dahil walang music, pero pupunta siya doon sa may naka-flag siya guys. And then dinanood ako ng tutorial sa YouTube. Kahit din yung isang matalinong vlogger na tutorial, ganun din daw na flag content din daw doon dahil sa ulam na yun. So hindi ko na kahit inuulam ko, hindi ko na sinasabi guys, kasi pinapakita ko sa sa vlogs ko sa YouTube at saka sa sa page. So, yan lang guys ang aking makwento habang ako'y nakaupo dito, nagpapalipas ng oras. May mga dala akong pagkain, and then mga lang yan, light na pagkain, at kakain ako mamaya sa Sok din. Pero ang ganda dito, in fairness guys. Pinakita ko naman. Ayan, iba dito. See? Bye bye guys.